Naramay ka sa pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahanay may liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi ka. Parang pinagtiyap ng kapalaran ng misyong kailangan tuparin ng ating waging panauhin ngayong gabi. Ang unos sa panahon ng kanyang pagkasilang ay siya ring unos sa tuwinay kanya ngayong pinaghahandaan. Alamin natin kung bakit. Bagyo, isang uri ng unos na kung malakas ay nakakapanalanta sa kabuhayan ng mga tao at minsan pati sa pagkitil ng buhay. Subalit may mga lugar na tigang na ang patak ng tubig mula sa langit ang hinihintay upang mabuhay ang mga pananim at mawala ang mga bitak-bitak na lupa. Kaya maging ang bagyo na sa iba ay unos ay nagsisilbing biyaya sa kanila. Dahil ito ang nagiging daan upang muling manumbalik ang luntiang kapaligiran at ang muling pagdidikit ng bitak-bitak na lupa. Sa isang unos, may mga buhay ding sumisibol. Si Josefina Tenorio Timoteo ay isinilang sa kalagitnaan ng isang bagyo. Sa Paumbong. Pero pinanganak ako sa Coastal Barangay. Yun nga, nire-relate ko yung experience ko noon. Pinanganak ako 1960, August 27, 1960. May malakas na bagyo noon na yun mismong barangay, Coastal Barangay, apektado kami. Do apektado, pero kapag kaganyan, yung mga fisher folks, may opportunity. Kasi nakakahuli sila ng mga isda, yung mga ganun. So, hindi ko inisip na may, kung i-relate mo yun dun sa pagiging trabaho ko ngayon, di ba? Pinanganak ako na may bagyo. And to ako, nasa Disaster Management Office. Blessing nga kasi meron kaming ano to, yung Salambaw ba, yung panghuli ng isda. Doon mismo sa tapat ng barangay, nung pinapanganak ako, doon mismo ng isda yung ako, ang daming nahuli. Wow, ano to, pinanganak ako, tapos may bagyo, tapos ayan, ang daming nahuli. Kaya sabi ko, minsan yung bagyo at baha, opportunity sa mga fisher folks. Yan, nagkakaroon sila ng source of livelihood. Doon sa mga kapitalista na nalulubugan ng palaisdaan, ayun, medyo nalulugi sila kasi nawalan ng mga isda. Pero doon sa ibang mga marginalized fisher folks, nakakatulong yung somehow. Sa pangingisda na itataguyod ng ama ni Josie ang kanilang pamilya. Katulad ng ibang magulang, pinagsumikapan nilang mapatapos sa pag-aaral si Josie. Pero paano nga kaya siya napasok sa okupasyong kailangan siya ay palaging dapat ay alisto dahil ang focus ay risk at disaster management? Mangingisda ang ama ko, nagsimula siya as mangingisda hanggang later on, konting pinagpapala ng Diyos hanggang later on maka-own na siya ng sariling fish pond. Housekeeper ang nanay ko, pero meron kaming maliit na sari-sari store. Pero more time on pagtingin sa mga bata, sa mga anak niya. Kasi meron akong tiyahin na katulong naman niya pag ng sari-sari store. Ang pangarap ko dati is maging nurse. At yun, makatulong din sa mga kababayan natin. Kaya lang medyo, alam mo na, nakaka-impluwensya yung magulang mo eh. Huwag kang mag-nurse kasi mag-abroad ka, yung ganyan. So, ako sa pagkuha ng Bachelor of Science in Commerce. And ayun, napasok ako dito dito kasi hindi kailangan na graduate ka ng disaster management
course or ganon. So any course, basta yung passion mo na gusto mo makatulong, gusto mo ma-involve sa ganito, yun, tanggap ka sa OCD. Basta ano din, eligible ka. So nag-enjoy naman ako kasi nakikita ko kapag even yung coordination lang, natawag-tawag sa mga agencies and then naibigay mong tulong, parang very fulfilling na sa akin yun kasi minsan magtawag yung mga tao na-appreciate nila, uy, salamat po kasi ganito po yung nangyari, safe po kami, nabigyan po kami ng mga tulong and all that, yung mga services. Nung the height of Typhoon Frank, noong June 26, 2011, yun pong earthquake namin sa isa sa munisipyo namin sa Tarlac, sa munisipyo ng Camiling, Barangay Pao, was out by about 50 meters po. So ang tubig, pumasok siya sa barangay, and then na-isolate po yung barangay na yon from the town proper. So kinabukasan, dumating po ang ating regional director ng OCD3, si Ma'am Josie Timoteo, at chinek po mismo yung status ng dike. And at the same time po, tinawagan niya ang regional director ng DSWD. Right then and there, nagbigay po sila ng relief para po sa mga affected families ng barangay na yon. And then dahil na-isolate po yung isang barangay nga, so nakipag-coordinate din po siya noon sa ating regional director ng Regional Police Office, si General Adaw. So nagpadala po ng rescue team from the Provincial Police Office, Regional Police Office, sa PDRRMC at saka po sa Army para po tumulong doon sa rescue operation na nangyari nga doon sa munisipyo ng Camiling, Barangay Pao. Yung washout na yun, that was the effect of Typhoon Frank. Pero may mga times po na basta po kasi disaster, ma'am, nakatutok si Ma'am Josie sa mga probinsya ng Region 3. Kagaya po ng instance nung Typhoon Kiel, wherein alas 3 po, hindi po ako magkamali, at around 3:30 ng umaga, I received a telephone call from her informing me that meron pong na-trap na Florida bus bound for Cagayan sa La Paz, Tarlac. Part po ng Tarlac yon, na ang tubig po ay hanggang about to po, malapit na po sa bintana ng bus. So nakipag-coordinate po ako sa local police, sa munisipyo ng La Paz, at saka po sa 3rd Mechanized, yung army na in charge doon sa area. So we were able to rescue the 15 passenger on board po ng Florida bus na yun through the initiative of Director Josie. So 6:30 po ng umaga, nailigtas po yung mga pasahero ng bus na yun. So ganun po si Ma'am Josie, kahit po madaling araw na, nakatutok po sa sitwasyon. So 3:30 po nung tumawag sa akin, hindi sa ako magkakamali. Pag ako mayroong nakaambang panganib or emergencies, bagyo man yan, natural o man-made, nakatutok po yan, ma'am. Palagi siyang nakamonitor sa mga probinsya ng Region 3. Hindi lang po Tarlac kami, sa buong probinsya po ng Region 3. Nung Pedring and Kiel, wherein alam naman po natin, apektuhan ang Kalumpit. Si Ma'am Josie rin po ang tumawag sa amin para po mag-reinforce o tumulong sa Kalumpit, Bulacan. So dahil po sa alisto at alerto si Ma'am Josie, we were able to dispatch one rescue team from the province of Tarlac, kasama po yung aming rescue boat, at tumulong ho doon sa rescue and retrieval saka relief operation ng Kalumpit, Bulacan. Oras. Ito ay hindi pwedeng ipagdamot ng isang nasa disaster management team sa panahon ng kalamidad. Kailangang alerto at hindi pabaya sa bawat operasyong tinututukan upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan. Ito ang bukasyon ni Josie.
pag pumasok ka sa trabaho na to, kailangan maging handa ka na hindi ka 8 to 5 lang sa office. So, most of the time, pag may disaster, 24/7, walang uwian yun. So, doon ako nag-stay. Noon, ang trabaho ko is more on, ako yung responsible sa reporting. Kaya ayokong umuwi. Kasi pag umuwi ako, binalikan ko, medyo hindi na ako updated at medyo kapag iba na yung humawak. So talagang nakatutok ako, committed and sa trabaho. Sa gitna ng pagtupad sa kanyang tungkulin, biniyayaan naman si Josie ng isang mabuting asawa. At ito naging daan sa isang buong pamilya kung saan si Josie ang nagsilbing tanglaw. Magkaklase kami sa college. Ayun, later on, ayun, kami pala. Yung kasing advisor ko nung high school is kapatid niya. So, ayun. Taga Malolos lang din naman. So, nung college, tinitingnan-tingnan na niya ako. And then, ayun, hanggang nung magkatrabaho ko, tinuloy-tuloy na na panliligaw hanggang, ayun, kami na yung naging magkapalan. May, siya self-employed siya. So, sa paumbong na siya. Nung ma-assign ako dito, kadalasan every weekends lang ako umuwi kasi kailangan ko pang i-familiarize ang sarili ko, kailangan ko pang tingnan yung mga naiwan ni Ma'am Mary, yung dating director. And kung minsan marami kami trabaho, marami kami activities. Kasi hindi lang during disaster operation ng trabaho eh. Even before mga disasters, mga rainy season, marami kami activities like nagkukonta kami ng training, capability building ng mga local councils, ng mga rescue teams, and I had to attend so many meetings and conferences, not only here in Region 3 but also sometimes outside the region, like kailangan i-enhance din yung capabilities ng mga directors. So may mga out-of-town seminars na inattend din ako. And may mga conferences din sa national, sa central office. Bukod sa maunawaing asawa, nagkaroon din si Josie ng mga mabubuting anak. Larawan sa kanya ang isang inang kontento sa nakamit ng mga anak na pinagtulungan nilang mag-asawa na arugain. Sa kanilang pagtutulungang mag-anak ngayon ay matagumpay na rin ang mga anak ni Josie sa mga karerang kanilang napili. Yung panganay ko is 27 years old. She's now working in Singapore as a clinical nurse. Second one is nandiyan sa Bureau of Fire Protection. She's also a nurse, pero sa EMS siya. Sa EMS ng fire rescue dito siya involved. And the other one is sa Australia, kasi nag-schooling ako. Naging scholar ako sa Australia for 2.5 years. I took my Master's in Public Administration Policy in Flinders University, South Australia, 2005 to 2007. Tapos pagbalik ko, na-assign ako sa section Deputy Chief ng Planning Division, Central Office. And after that, 2 years ako Chief ng Operation Center sa LGRMC. Nung malilit pa sila, kapag kailangan ng training diyan sa Zambales area, sa Aurora Province, minsan 3 days ako din na uwi. So, naintindihan naman nila na. Saka yung asawa ko, nung una, medyo hindi kami magkaintindihan ng asawa ko. Alam mo na, hanggang later on, matanggap na yung profession ko. Ito yung gusto ko sa buhay ko. Masaya ako, nakakapag-input ako. Pagka nasa office ka, ang focus ko is office work, kung ano yung task ko. Pero I see to it na kapag ka nasa bahay ako, yung focus ko is sa family, with quality time, sa children ko, husband, yung mga ganun. Though, kapag ka in charge ka sa disaster, sa OPSEC, etong aking cellphone, lagi kong katabihan hanggang sa gabi. Kasi anytime baka may report na ganito, alerto din ako na kailangan ba mag-report ako kaagad-agad sa office. Kailangan alisto at alerto kasi kung hindi, hindi mo pagsasabay yung trabaho with your family needs, with your time, and mga duties mo. So, ayun, kailangan na
lagi kang may presence of mind, lagi kang updated sa, lalo na when it comes to DRL and mga disaster matters. Kailangan. Kasi kapag nahuli ka ng action, kapag nahuli ka ng desisyon, yung mga buhay na masasakripisyo, yung mga buhay na maapektuhan. Lalo na kung kailangan ng tulong ng RDRMC na kailangan magpadala agad ng mga rescue team doon o logistical requirements sa isang affected areas, kailangan mabilis ka umaksyon, alerto ka, punta ka isip at nakahanda ka. Alam mo kung sino yung tatawagan mo para ma-mobilize mo magpunta sa area. Like what happened during Typhoon Haiyan. First hour in the morning, nung madaling araw hindi silang rescue, so na-coordinate namin. But first hour in the morning, kailangan nila ng chopper. So madaling araw nang aabala na ako ng mga General Deliosa, General Banayad, just to provide us with the needed chopper na kailangan sa Bulacan during that period. Bukod sa mga anak, isang napakalaking tagumpay para kay Josie na magampanan din ng maayos ang kanyang tungkulin sa Office of Civil Defense. Dahil sa kanyang pagsusumikap, siya ay hinirang na model employee noong 1998. Unti-unting tumaas ang kanyang antas at sa ilalim ng kanyang pamamahala bilang Provincial Coordinator ng Philippine Disaster Coordinating Council o PDCC sa lalawigan ng Bulacan, nahirang bilang Best PDCC nationwide ang kanyang ahensya. Hindi rin napapagod sa pagpapalawig ng kanyang dunong si Josie. Siya ay nagtapos ang kursong Master in Public Administration Policy sa Flinders University, South Australia mula January 2005 hanggang July 2007 sa pamamagitan ng Australian Aid Scholarship. Kaya naman, hindi nakapagtatakang siya na ngayon ang Regional Director ng OCD sa Central Luzon. Ang specific task, i-supervise ko yung mga personnel ko dito under the Office of Civil Defense. I see to it na kung saan yung competence nila, yung capability nila. Ilalagay ko sila doon sa organizational structure, ilalagay ko sila doon sa ararapat nilang gawin. Kalagyan na position, and if kailangan ng support ng other staff, ng other sectional division, tulungan kami. Para kami isang pamilya dito sa Region 3, dito sa OCD specifically. Kasi nga, dito kasi unang-una ko konti pang staff. Jack of all trades. Kaya sila alam nila, pag kailangan sa training, doon sila sa training. Pag-focus namin sa operation, lahat ng trabaho operation tayo. Mga ganun, support. Pero, hindi din naman nila kinakalimutan yung mga kung ano yung mga task nila based doon sa kanilang positions and structure. Though hindi pa kami fully regionalized, I have only 14 personnel, and hopefully in the future maging regionalized, madagdagan. Mga 60 siguro ang target namin for fully regionalization. And also to implement the disaster risk reduction management program sa buong region, of course with the support of the local disaster risk reduction management councils. They have their designated disaster risk reduction management officers. And based on RA 10121, yun yung challenging task ng Regional Director ng OCD. Ang Republic Act number 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 ay isang legislation na naglalayong pagtibayin ang constitutional right to life and property sa pamamagitan ng pagsagupa sa mga ugat ng mga kalamidad. Isa si Josie sa mga tagapagtupad nito. Kami yung nag-chair ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council. So, composition ng council is 43 officers region-wide, including the civil society organization and private sector. So, may mga regular meetings with disaster risk reduction management officers, with the member of the council, with the technical working group to discuss disaster risk reduction management program, yung mga priority programs namin that have to be implemented. Wagi ka.
Ang karaniwang naiisip na tagapagligtas o tagapagtanggol ay isang lalaki, lalo na kung rescue and operations ang pinag-uusapan. Subalit isa si Direktor Josie Timoteo sa bumasag ng paniniwalang ito. Nung way back, nung nandun pa ako sa Bulacan, bago kasi ako mapunta rito is dun sa Bulacan, government, province of Bulacan, ako unang nag-start. So, may isang bagyo nun na kailangan na may mga lugar na evacuate. And sa kanila yung para to attain zero casualty. So, katulong kasama ako dun sa ilang member agencies na magpunta sa area para mapa-evacuate sila. And yun, yung iba na ikayat naman natin mag-evacuate sa safe area. Ayun, yun yung involvement ko during those times. Netong Typhoon Pedring and Kiel, ito yung recently lang, nagpunta ako dyan sa Kalumpit kasi nakita mo yung problema dyan. And I have to meet the governor and the mayor doon. And unfortunately, pagkaraan mo nung province of Bulacan, papunta mo ron, is talagang may baha doon. Tatawid ka talaga doon sa may papuntang tulay sa may Caltex. Talagang naglusong ako para makita ko yung situation ng mga kababayan natin doon. Nakita ko yung situation ng mga response team. Merong actually na-establish na incident command system doon. Nandun yung mga police, Red Cross, and other mga support agencies and NGOs. So, ayun, lumusong ako and nakipag-usap ako sa kanila, kinumusta sa yung lagay ng disaster operations doon, rescue operations, and nakita ko rin yung kalalagayan ng mga tao doon sa Kalumpit. Nung Pedring and Kiel, 2 weeks kami straight dito. Walang uwian, even yung mga staff ko. And ang nakita ko na very challenging na naging is mag-convene ka ng meeting 3 times a day because it so happen na dadating ang presidente noon para kumustahin yung nangyari, ng epekto ng Kiel sa province of Tarlac, sa province of Pampanga, and dun sa Bulacan. So talagang meeting, and yun nga, yung pagpunta mo sa area na makikita mo na kailangan pa kung lulusong ka, and then o kaya sumakay ka sa truck, sa dump truck, yung taas na yon na aakyatin mo just to reach out yung mga affected communities. Kasi ako yung intention na makatulong ka, even yung makita ka doon ng yung mga local chief executive, yung moral support being the chair of the RDRMC, ma-meet mo yung mga response agencies doon. Maganda ng accomplishment. Though hindi ako actual na nagre-rescue and nag-evacuate. So may encounter din na yung sa rescue, ayun, nag-ocular kami. So minsan nakakapag-assist sa mga evacuation procedures and mga relief distribution, yung mga ganong klase. Pero nung ma-risk ko na yung more on mag-ocular ka to see the effect of a certain disaster in the locality, ma-size up mo gano'ng extent ng damages and makapag ka ng mga measures in coordination and with the support of the different line agencies kung paano matutulungan yung mga kababayan natin na salanta ng kalamidad. And even yung mga infrastructure and agriculture na damage, paano ba sila matutulungan?
Makika. Mula sa kanyang rank and file na position, unti-unting umangat hanggang sa maitalaga si Josie bilang Regional Director ng Office of Civil Defense sa Region 3. Ang Office of Civil Defense ay isang ahensya na ang misyon ay ipalaganap ang isang komprehensibong National Defense at Disaster Risk Reduction Management Program sa pamamagitan ng pamumuno nito sa pagbuo at pagsasagawa ng iba't ibang estratehiya upang mapaghandaan ang pagdating ng kalamidad at kung paano ito masusolusyonan pagkatapos managasa. Hindi ko pinangarap na ma-involve dito. Ang natapos ko is Bachelor of Science in Commerce, major in Economics. Kaya lang, yun nga, siguro talagang destined na dito ako mapasok. Nagsimula ako sa Bulacan Disaster Relief and Rehabilitation Center. Kasi nanggaling siya sa operation ng national. So, yung orientation niya with regards to disaster ay napakataas. Yung cellphone niya, 24/7. Kahit anong oras, kahit anong araw, pwede mo siyang tawagan. At kung kailangan pumunta dito, mag-report dito sa ating opisina, nandito siya kaagad. Ganun siya ka-prepared, ganun din siya ka-alert. Dito sa office, meron na kaming may sistema na kami pagdating sa activation. Yun nga lang, pagdating sa kanya, nire-remind niya kami kung ano yung dapat namin gawin at kung sino yung dapat namin kontakin pagdating sa mga ganong klaseng operations. So, piniprepare niya lahat ng bagay para pagdating ng emergency, going smooth na lahat. Usually, pag rescue, hindi kami ang niyan, hindi kami gumagawa. Ang gumagawa niyan, kadalasan yung mga sundalo, mga kapulisan, at mga rescuers sa mga local government units. Pero pagdating sa mga emergency ganon, yung coordination yung number one. Kumbaga, nandun siya parati nag-lead ng coordination pagdating sa mga rescue. Siya nakikipag-coordinate sa mga police, siya nakikipag-coordinate sa mga sundalo, siya rin nakikipag-coordinate sa mga local government units na pwede namin gamitin na pang-response mga disasters. So, si Derek, masasabi natin napaka-strong niya. Kumbaga, sinasabi nga natin, she won't break under pressure. Because siguro, orientation na niya sa national at hindi nawawala yung composure niya when it comes to emergency. Kumbaga, hindi nawawala yung alertness niya, hindi nawawala yung vision niya. Talagang pag nag-decide siya, alam niya kung ano dapat gawin. Sa actual operation, hindi ako involved kasi as chair of the council, more on decision-making, supervision, at kung ano yung mga action na dapat gawin as chairperson. And even as regional director. Pero ang response is, based on RA 10121, meron tayong vice chairperson sa response. Yun yung DSWD. So sila yung bahala sa coordination and provision of necessary services. And since transition period, ka-enact lang ng law natin last May 2010, tinutulungan pa rin ng OCD. May close coordination tayo with the member agencies like yung mga first responders, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, ang Armed Forces of the Philippines natin, DOH, DepEd, etc. The SWD, they are very involved during the response period. May disaster na darating, malayo pala niyan, naka-ready na kami. Talagang magtatawag na yan ng meeting, talagang i-ano na niya kami, i-schedule na niya yung duty namin kung sakaling nandyan na yung bagyo. Kaya pagdating ng bagyo na yan, pag nandyan disaster, talagang naka-alert na kami talaga. At may schedule na kami, meron kaming tasking bawat isa. Talagang maaasahan mo siya kahit saan, kahit kailan. Lalo na sa amin, kung mangailangan ka, andyan siya kagad. Ite-text mo lang. Andyan na siya. Tuloy-tuloy lang yan, ma'am. Talagang tatas pa yung posisyon niya sa kasipagan niya. Almost 23 years since Mount Pinatubo, nakasama na namin siya. So,
Mula noon hanggang sa nag-schooling, nag-OIC siya rito. Then pagkatapos ng schooling niya, nabalik siya, na-destino ulit siya sa central office as planning. Naging planning officer, then naging operations officer ng NDCC noon. So pagkatapos noon, kung taga rito siya sa Region 3 sa Bulacan, destino siya ulit dito bilang Regional Director ngayon. Since Mount Pinatubo, talagang kasama na namin siya sa disaster operation. Doon pa sa RDCC nung araw dito sa Campo Libas. Kung na siya noon OCD officer na siya Civil Defense officer na siya. Kaya siya ang nag-attend ng training, seminar, gano'n. Siya ang training officer namin nung araw. Kami, talagang 24/7 na kami noon pa. Nung napasok na kami dito sa Civil Defense. Walang uwian, ika nga. So, isang buwan ka dyan, isang buwan kami dyan. Kaya lang, pagkamisan naman, meron yung mga scheduling kami ng pag-duty. Dito siya natutulog. Wala pa yung bagyo. Dito na siya, naka-alert na. Lahat na ng nagbibigay na ng instruction. Susulatan na namin yung mga ibang agency, gano'n. Doon sa probinsya, i-alert na namin. Gano'n. Imi-meeting niya kami. Imi-meet niya kami. Tapos, gano'n nga, meron kaming SOP kasi. Pagka sinabing signal number 1, automatic nandito na kami lahat sa opisina, gano'n. Gano'n ang mga instruction pag maski na meron kaming SOP kung tawagin. Iminimit pa naman kami bago kami mag-assume sa duty. Ang buhay ng isang public servant, lalo na kapag nasa disaster management office ka, like OCD, DSWD, and other agencies, ay punong-puno ng punong-puno ng mga magagandang karanasan, punong-puno ng mga challenges, kasi kailangan i-balance mo ang time mo with family, i-balance mo ang time mo with your duties and tasks sa office mo. But then, it's very rewarding kasi kapag nagawa mo yun, talagang mayroon kang haluwagan sa kalooban. Maganda yung feeling, as in, kahit hindi ka compensated, monetary compensation, nandun yung feeling mo na nakatulong ka, masaya, na pagbigay ka ng serbisyo sa kapwa mo. And siguro, yun lang, kailangan ng talagang commitment and dedication sa kung ano man ang ginagawa mo. And higit sa lahat, yung guidance ng nasa taas. Kasi kung hindi mo siya kasama sa dami ng mga challenges, sa dami ng bigat ng responsibilidad, ay hindi ka ganun kalakas. So, kailangan din ng support ng pamilya para hindi ka nag-aalala wherever you are doing your duties and responsibilities. And with regard to disaster, dito sa Region 3, masasabi ko sa mga kababayan natin dito sa region, lagi lang po tayong maging alisto, alerto. Alam natin yung mga kahandaan na gagawin natin. Ang involvement ng pamilya is very important. Involvement ng bawat tao sa community at tulong-tulong. Kasi ang objective natin is to have a safer and resilient communities in 2015. So, paano natin ma-attain yun? Kami, bilang nasa Disaster Management Office, tulungan nyo kami, makipag-cooperate kayo sa, hindi lang sa amin, kundi sa mga local disaster disaster management councils. Kung may mga informasyon na binibigay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga authorized agency, pakinggan nyo po ay gumawa kayo ng immediate measures, immediate action para maiwasan ng pagkakitil ng buhay at para mailigtas natin ang mga buhay at ari-arian. And of course, with the support of the media,
Tri-Media, malaking tulong to para i-save natin ang buhay at ari-arian ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagtulong nyo sa mga Disaster Management Office ng pagbibigay ng napapanahong mga advisories at balita sa kanila. So, yun lang po at higit sa lahat, maghingi tayo ng tulong sa Diyos na sana after Pedring Inquil, wala na munang disaster. Makabounce back muna ang Region 3 and even other areas like Sibs, Cagayan de Oro. Huwag na muna sana. And yun po, maging handa, maging alerto, alisto para sa ikaka-save ng buhay natin at para din. So, makatulong tayo para ma-attain natin yung safer and resilient communities in the future. Isang halimbawa na kailangan nating pagsumikapan ang alinmang bagay na ating naumpisahan. Nararapat lamang na lalong magsikap na pagyabanin ang angking kaalaman upang higit na mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa pagtugon sa mga tungkulin sa institusyon kung saan tayo nabibilang at sa ating inang bayan. Tulad ng isang ina, ang responsibilidad ni Direktor Josefina Timoteo sa bayan ay hindi natatapos sa paglabas niya sa kanyang opisina. Wala itong pinipiling oras lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa tuwin ay kailangang alerto at alisto. Hanggang sa muli, ako po sa Sonia Soto. Samahan ninyo ako sa susunod pang episodes ng Wagi. Ang programang naghahandog sa inyo ng mga kwentong tagumpay ng bawat Pinay. Magandang gabi. Para sa inyong mga tanong, komento o suhestyon, itype ang CLTV space Wagi space ang inyong pangalan at address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero. Wagi would like to thank Jasmine Furnitures. Contact them at 045-893-3035 or 893-3036. Vera's Mabuhay Furniture. Visit them at Henson Street, Angeles City. Huwag ikaw mamahihan, dapat kang tularan sa pagsisikap mo. Gumagaan itong